Ay, sus, porbida, no? Okay. Nationwide, ito, to verify the actual progress and existence of projects sa ilalim po ng gobyerno, infra program sa likod po ng mga concerns over so-called ghost projects. Dali lang, ito muna tayo. Aljo Bendijo sa DCXL News. Makakausap natin ngayon si Sir J. Daniel Santiago, ang General Manager ng Philippine Ports Authority. Magandang umaga po, Sir J. GM. Good morning po, Sir Aljo, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umagang to. Biniraho kayo ni Senador Raffy Tulfo, ang PPA, for spending 879,000 for each, bawat isa daw, body-worn camera ng PPA personnel. Overpriced. Ano po paliwanag dito ng PPA, GM? Well, Sir Aljo, unfortunate po na na yun pong nagamit pong mathematics po yata na ibigay po kay Senator Tulfo ay medyo mali po Kasi ang yung pong binabanggit pong proyekto natin ay hindi po dapat yan tingnan na yung pong total amount ng proyekto ay i-divide po lamang kung ilan po yung camera na na-deploy kasi meron po yung buong sistema, yan pong surveillance project po na yan. Yung pong body-worn camera is only one aspect po of that. Yan lang yung terminal equipment na dala-dala po ng ating mga port police. Ang back-end po niyan, may mga servers po yan. Meron po tayong National Port Surveillance System. Meron po tayong internet at satellite connection po dyan. Meron po tayong warranty dyan. Meron po tayong hardware pa po dyan at saka software. So medyo hindi po akma yata na yung pong total amount ng proyekto ay i-impute lamang po natin doon sa maliliit na unit ng camera dahil hindi po yung makatotohanan yung computation po na yon. Pero hindi kumbinsido dito si Senator Raffy, GM. Kasi sabi niya, yung body-worn camera na yan ay talagang nakikita niyang overpriced at nais niyang paimbestigahan ito sa DOTR through Secretary Giovanni Lopez. Kasi sabi niya, itong mga camera na ito, this could be bought as low as 6,000 pesos in online shopping platforms. Well, Sir Aljo, ganito po, kami naman po, tayo po ay pinaninindigan po natin yung pong proyektong yan, kontratang yan. At bukas po ang PPA sa anuman pong audit or review ng transaction po na yan. In fact, 2020 pa po yun at 2021 at simula po noon, mahigit 4 na taon na, wala naman pong findings ng Commission on Audit dyan. But be that as it may, kung gusto pong busisiin yan, wala naman po tayong problema. Mabanggit ko lamang po sa Alvin yung pong sinasabi nga po na yan po ay maaari pong mabili sa Shopee o sa Lazada. Hindi din po sa amin pong palagay, hindi din po siguro comparable at makatotohanan po yun dahil unang-una po ang government agencies po sa pagkakaalam ko talagang hindi po pwedeng makabili yata sa Shopee o Lazada kung na-legally po kung dadaan tayo talaga sa procurement process hindi po tayo makakabili ng legal sa Shopee at Lazada dahil unang-una po yan pong mga online sellers natin sa Shopee at Lazada kung dadaan po tayo dyan sa online platform na yan, wala naman po sila yung tinatawag na PhilJEPS accreditation hindi po sila rehistrado sa Government Procurement Policy Board po natin doon sa Philippine Government Electronic Procurement System. So medyo mahihirapan po tayo doon kung sa Shopee tayo bibili. And besides, yung po sa Shopee at Lazada, wala naman pong backup system po yan na katulad ng satellite connection or yan po ay magbibigay po ng ng mga 5 taong warranty, etc. Makumpara ko lamang po, Sir Aljo, go ahead po. na hindi lamang naman po PPA po ang bumili ng ganyan dyan po sa yung ganyang sistema sa ganyang supplier. In fact, ang Philippine Coast Guard po, mas mahal po, mas malaki po yung kontrata na binili na for a similar system. At dapat po tingnan din yon hindi lamang po doon sa na i-divide mo yung amount ng kontrata sa numero ng camera dahil hindi lamang naman po yung camera ang binili dyan kung hindi isang buong sistema po. Mas mahal pa daw ito sa mga body-worn camera for members of the PNP
which is 135,000 pesos. Mas mahal daw, 879,000 per unit kasi dyan sa PPA. At saka, GM. Go ahead po. Well, again, Sir Aljo, no? Una po, hindi ko po alam kung ano po yung specifications na binili po ng Philippine National Police at hindi po natin masasabi kung yan ba ay apples to apples, ano? Kung pareho po ba yan. Kasi may magkakaiba po yung, kahit na po sabihin mong body-worn camera yan, magkakaiba po yung capability at sistema po niyan, ano, kung ano yung capacity niyan at ano yung mga specification. So, medyo at this point po, una, kailan po ba binili ng PNP yun at kailan po binili ng Philippine Ports Authority dahil meron din po tayong issue sa inflation. Pangalawa, ano po ba yung capability ng sistemang binili ng PNP at yung capability na binili po ng PPA. Yun po ang mga dapat nating tignan. So mahirap po kasi na immediately magko-conclude po tayo ng overpricing dahil yan naman po bago po yan pre-procure, nagkaroon po tayo ng feasibility po dyan, ng study dyan, nag-canvas po tayo ng pricing sa merkado at yan po ay inaprubahan naman po ng board po ng Philippine Ports Authority para po magbigay ng budget po dyan. So, sa akin po siguro kailangan bago tayo pumasok sa isang konklusyon ay pag-aralan muna po natin mabuti yun pong mga circumstansya po, no, doon sa mga transaction po. Last question na lang ho. Binira din is Senator Raffy Tulfo, ito pong Boston Home Inc. Ito yung supplier. Na meron lang paid up capital 10 milyon piso at opisina sa isang maliit na apartment. Well, unang-una po, yung pong paid up capital po ng kung sino man pong kontratista, no? Sa procurement process po natin, Sir Aljo, sa Republic Act 9184, hindi naman po material yan dahil yan po, ang material lamang po sa procurement process ng mga ahensya ng gobyerno ay yung pong accreditation po ng GPPP, yung pong kanilang PhilJEPS accreditation. Na yan po lahat, ano po yan, kumbaga magsasabit po sila doon sa PhilJEPS at yung PhilJEPS po magsasabi kung sila po ba ay kwalipikado, kung ano, hanggang saang klase ng kontrata sila pwedeng pumasok. Ang mga ehensya po, tali po ang kamay namin dyan, basta nakita po namin na meron po silang validong accreditation sa PhilJEPS, yan po ay tatanggapin po natin. Pangalawa po, yun naman pong lokasyon o itsura ng opisina ng mga kontratista, hindi din po, ano yan, Sir Aljo, hindi din po ano po yan, material. Sa procurement process po natin, walang nakasaad po sa batas na kailangan ang opisina ay sa ganitong lokasyon o dapat ganitong itsura po, no? Ang importante po dyan, base po doon sa kanilang latest audited financial statements na pinafile po sa BIR na isinasabit din po sa ahensya, pag kinumpute po yung contracting capacity ng kontratista, yan po ay papasok doon po sa sa requirement. At ito pong sa Boston Home, yung pong kanyang contracting capacity ay higit pa po doon sa amount ng kontrata na 168 million. Masabi ko lang, Sir Aljo, na in fact para lamang po ma-disprove at maipakita naman na may kredibilidad po yung kontratistang ating nabigyan ng proyekto. As late as June 2024 po, yan pong Boston Home ay nakakuha din po ng kontrata sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nagkakahalaga po ng halos 1.1 billion. Mahigit 1,000 beses po na laki ng kontrata kumpara po doon lamang sa PPA na kontrata. So ano po yan, kung sa Bangko Sentral po ay pumapasa po sila, sa tingin naman po namin ay mayroon po silang kredibilidad at capability na mag-deliver. In fact, yan po, 4 years ago na po yan, na-deliver naman po lahat ng equipment na yan. Up to now po, walang sira sa equipment. Nagagamit po yan, napapakinabangan natin, umaandar. At yan po, bago dineliver po yan, Sir Aljo, hindi po tayo nagbayad ng kahit anong down payment or advance payment yan. Yan po ay binayaran after delivery and commissioning na po. Opo. Panguling mensahe na lang, sir, pasensya na po. Baka tao kasi ngayon medyo sensitive na sa usapin ng ganito. Tungkol po ito sa mga korupsyon, etc. Amid dito po sa ginagawang investigation po ng ICI, ng Senado, ng Kongreso, dito po sa flood control projects. Go ahead po, GMJ. Well, maraming salamat po sa opportunity, Sir Aljo. No? At naiintindihan po natin yan. Pero
Tayo po, sa loob po ng 9 na taon po nating panunungkulan bilang General Manager po ng Philippine Ports Authority, isinaayos po natin ang lahat ng sistema po dyan, lalong-lalo na po dyan sa procurement. At yung pong proyektong yan ay pinaninindigan po namin kasama po yung members po ng Bids and Awards Committee po na nagproseso po niya ng PPA. Sir Aljo, alam mo sa totoo lang tama po kayo, sa panahon po ngayon napakahirap po talaga magtrabaho sa pamahalaan, lalong-lalo na po dahil sa kalagitnaan po nitong black eye po natin dito sa mga iskandalo dyan sa flood control project. Pero sana po ay mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na po dito sa mga issue o sa mga balita na kailangan pag-aralan muna natin kung ano po ba yung katotohanan. Kasi hindi na po siguro kailangan ng mga kababayan natin, Sir Aljo, ng balita pa na mas makakapagpasama sa loob nila na ang basehan naman po ay ay malayo po sa katotohanan. So mag-ingat po sana tayo, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na suriin po nilang mabuti kung ano po yung mga lumalabas na balita at pag-aralan muna po bago tayo umabot sa kahit anong konklusyon. Yun lamang po, Sir Aljo. Good morning and thank you so much, PPA General Manager Daniel Santiago. Good morning po, Sir GM. Thank you so much. Thank you po, sir. Thank you po. Good morning!